Sir, mas maganda ba buhay mo ngayon kaysa nung OFW ka? Mas maganda po. Unang-una nga, sinabi ko, pamilya, malayo. Kumakain ako mag-isa, hindi ko alam kinakain nito. Pero nito, nandito ako ngayon, sa akin ang oras. Yes. Opo. Araw-araw nakikita ko sila. Pagka pagod ka, nandyan ka na sa bahay. Ayan na, yung misis mo. Anong gusto mong pagkain? Mga ganon. Kumpara doon, wala po. Yes, sir. Pero sir, kasi nagtagal ka rin as OFW, no? Paano mo naisipan na mag-invest nga ako ng traktora? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pakita lang ni Sir Richard Zuniga. Yes, sir. Okay, yung mga bagong mga equipments, of course, ng all certified equipment. Yes, sir. Sir, stand out sa akin to na kakaiba. Yes po. Ito sir yung aming tractor with high clearance tires or ang tawag namin is Kalesa type. Kalesa type. Ipakita natin, sir. Yes, sir. Kasi tignan mo, so dala-dala niya talaga yung traktora, pero Kalesa type yung gulong. Yes, sir. Okay. Apo. Something interesting. Bakit, sir, ganito yung setup? Apo. Ito sir is matagal na sa Thailand. Okay. And sa Pilipinas, tayo po ang unang nagpasok nito. All Certified Equipment Trading Corporation. So, high clearance tires, isa sa mga kailangan for full farm mechanization, lalo na po sa high value crops, corn production. Okay. So, let's say nakatalim ka na ng gulay or ng corn, mag-i-spray ka na. Fertilization, nandyan. So, with this tractor and high clearance, magagamit mo siya. Intero. Yes, makakapasok siya. So, hindi niya masasagasaan yung mga tanim. Yes, sir. Yan. Up to 1.5 or 2 feet high, pwede, sir, makalusot. Yan. So, sa mais, kung siya ay 15 days old, makapag-spray ka, sir. Actually, sir, may boom sprayer tayo. Ito, yung boom sprayer. Yes, sir. Galing. So, parang gumaganyan din, sir. Yes, sir. Parang boom talaga siya, yes, no? sir. Yes, sir. So, nice. this one have 6 nozzles. Meron tayong 8 nozzles, 10 nozzles. So, depende, sir, sa prepared ni client. So, kung gulayan, kailangan hindi masyadong malawak. Oh, I see. Yes, pero sir. pag corn, pwedeng corn, malawak. kailangan malawak po. Oh, kasi yung turning point sa dulo. Yes, yes. Sir. So, ito, sir, boom sprayer, ang kagandahan nito, yung mixture mo, yung volume, walang masyadong spillage. Okay. Unlike, sir, doon sa per tank, maraming natatapon kasi timpla ka ng timpla. And then yung batch, iba-iba ang timpla. Unlike no, sir, consistent, pwedeng 1 bottle ka agad ang mixture mo. And then, yung time consuming, mas mabilis to. Wala ka ng timpla ng timpla. Okay. And yung ibang equipment ba, sir? Ito, sir, designed to, sir, sa corn. Okay. Planter ho ba to? No, sir. This is cultivator and fertilizer applicator. Oh, I see. So, with one procedure, 2 application na nangyayari. So, nare-reweed siya na uphill para magandang foundation ng mais. And then, the same time, nag-aabono tayo. Nag-aabono siya at the same time. So, ang natipid mo, sir, is yung manpower na instead 2 tao o dalawang activity, isa na lang. Naging isa na lang. Yes, so, ito yung perfect for healing up, sir, no? Yes, sir. So, yung pagitan ng 2 corn, dito sa gitna niya, dadaanan niya para iganon niya yung lupa. Yes, sir. Itabon niya doon sa corn. Yes, sir. And at the same time, maglalaglag siya ng fertilizer. Yes, sir. Sa high value crops po, pwede sa sili. Pero kaya lang, sir, yung bata pa. Para ma-uphill mo, maabonohan. And then, talong siguro, sir, pwede talong, rin. pwede rin. Pero mostly, sir, ang nagamit nito is cassava farmer, corn farmer. Yes, corn sir. farmer. And sugar cane, sir. And sugar cane. Yes, Ito sir. naman, sir.
Planter. Planter, sir. Same Okay. pa rin, sir, body nung sa San Jose natin. Yes, yes. Mechanical planter, made in Thailand. Okay. All iron steel at saka stainless. So, ito, sir, pinasimple natin. Pinakatulong sa mga magmamais. Okay. Kasi ang dilemma nila, may mechanization nga, kaya lang pag nasira yung repair, yung downtime, matagal, yung pyesa. Ito, sir, kung makikita natin, sobrang basic nito, Yeah. but still durable. So, Yeah. pinasimple, ang mga consumable parts niya, mga serviceable parts is kadena, Yeah. bearings, sprocket, readily available sa amin and other auto supply. And syempre, yun yung strength talaga ng all certified Yes, sir. equipment, sir, Yes, no? sir. Na pag sinabi mong available, totoong available. Yes, sir. Yan. At saka, ang binebenta po namin ay, kumbaga ay, yung pagkakabuhayan, makakatulong nyo sa inyong hanap buhay. Oh, hindi yung magiging sakit sa ulo. Yan na po. Yun, sir, ang iniiwasan namin kasi ang kasunod nun ay hindi na benta, Yeah. kundi ay ma-discourage na sila. Oo, ma-discourage. Yes, sir. And of course, putan pa natin yung isa. Sige, sir. Finally, okay, so, tractor pa rin. Yes, sir. Of course, Massey Ferguson, yung kanyang brand talaga. Yes, sir. Ng all certified equipment. Apo. And eto, sir, anong meron dito? Yung implements niya? Ito, sir, is a forage harvester. Okay. So, this one can be used for napier and corn. Yeah. So, kita naman natin, sir, body, yung livestock industry, yes. pataas ng pataas. Pataas na pataas, growing. Yes, sir. Kasi ang importation ng karne ng baka, ng gatas, ng kalabaw, Oo. ang malaking parte, sir, is imports. Yeah. So, tayo Pilipinas ngayon, sir, paangat ang livestock natin. So, we Okay. support mechanization, sir. Yeah. Yan, sir. There's no way but mechanization. Ika Totoo, nga. sir. Totoo, sir. Hindi mag-grow ang isang farmer kung all manual. Kasi nandyan yung labor cost mo, time consuming, yung schedule mo, hindi mo masusunod. Yeah. Okay. Yun, sir. Sir, buddy, wala daw traktora. Nandun lahat. Oo. Kaya plinag na namin eh. Ay, sir, ayos ko. Nakita na tayo kahapon eh. Hello, sir. Hello po. Sir, body po. Mer po. Sa agribusiness. Sir Mer. Merlito Rapakon po kasi. Kaya tinatawag nila akong Mer. Okay. As OFW, nag-invest tayo, sir, sa traktora. Pero ang kanya, sir, ang nangyari is, aside sa pagpaparm, Oo. ang naging ano is, yung pagpaparent, o income sa mismong traktora na naghanap buhay. Parang ganyan, sir. So, yung traktor nyo, aside from sarili nyong gamit, napaparent pa? Mostly, sir, hindi na namin sariling gamit, kundi mostly Rental na talaga? lahat. Yun Rental yung na model lahat. talaga. Kasi nung rental. nandun pa ako, paano ng buhay ko pagka hindi naman habang buhay, nagtatrabaho dito sa abroad, laging malayo sa pamilya, kumakain ka dito, hindi mo alam kung anong kinakain nila dito. Kaya naisipan ko, nag-invest ng farm machinery dito sa amin, yung traktura. Saan po kayo, sir, sa abroad dati? Middle East nung una, Saudi, then napunta sa Qatar, sa Oman, sa Africa po. Anong industry kayo, sir? Sa LNG, sir, oil and gas. Oil and gas. Mining and oil and gas. Then, sa Australia ang uli. Sa Northern Territory. I sa see. Queensland. Gano'n kayo katagal na ba FW? Almost 15 years po. Since 2003. February ako nung umalis dito 2003. Then, saka nag-retiro nung March 2017. 2017. Since Pero then, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yun po. Dito, sir, sa area nyo ngayon, ilang kayong traktora na Na ganito kalaki? kagaya nyo, sir, na rental ang naging business sa traktora? 2 sa Kabitaogan, 4 ito. Sa Tamurong, bali 3, 7. Pero nag-umpisa ka, ilan lang kayo dito? Ikaw lang. Nung nag-umpisa ako, bale 3, 4. Dalawa lang kami. Yung unang masi dyan, yung dineliver mo. Naman siya, sir. Dineliver nyo ni Sir Mike. Yung 445. Pero Nandyan very pa. first mo unit, masi pa rin. Opo. Yes. Andyan pa rin. Ibig sabihin, magkano ba per hectare?
Hindi per oras po dito. Per oras Per oras. Bale, ngayon na, pumapatak na 1,400 per hour. Naikwento ko nga kina Mike, mura dito kapag per ora, sabi niya. Yun ang labanan dito lalo na ngayon. Kung hindi namin ibababa, patay kami, yung mga malilit na traktura ang supply ng government. Talaga nung una, talagang malaki ang gine-generate. Nung unang taon yung malaki, halos nag-net kami ng 600,000 a year. Oh. Net po yun. Halabas na lahat. Isang traktora o? Isang traktura po. Grabe, Sir Buddy, kung dalawang traktora mo, you have 1.2 every season. After 5 years, wala na. Bumaba. Nagda-down na. Kasi madami ng Sir. traktora. Ngayon, mga 200 to 300 na lang. Maximum na yung 300, maswerte na. Ganda pa rin. Sa isang taon po. Gano'n mo katagal bawiin yun, yung ROI mo? Kwan lang yun. Ito sir, nung una, 4.5 years sila. Yan, Pero saya ngayon, sir, masuggest mo pa sa iba na Yung kung di man sa rental, ganitong lugar, Sir Buddy, kung iba na kagaya mo OFW, mag-invest sa traktora, masabi mo bang maganda o ito po, ilagay niyo sa iba ang pera? Parang ganyan. depende na sa lugar. Pero Sa lugar. to be honest, maganda pa rin siya basta magaling yung management. Alam niyang magtabi ng pang-maintenance. Kung puro bulsa, wala na. Yes, sir. Pagka nag-trouble, yari ka. Opo, opo. Pero encourage ko sila, habang nandun sila, kung gusto nyo mag-invest ng agri-farm, machineries, maganda. Habang nagtatrabaho sila, kumikita yung pera na nila. Hindi yung natutulog sa bangko. Ang sarili mong tanim, siyempre, libre na yun. Libre na yun, sir. Pero ngayon, hindi ko na... Wala na ako sa taniman. Kasi iniwan ko na talaga. Pati yung father ko... full-time ka sa rental, sir? Rental, yan. May surveying kami kasi. Yung surveying. Professional business ko siya. Pakaganda yan. Back to brand new. Marami ba, sir? Bale, ilang taon na ito, sir? Magpipit... 8. 8 8 years na. Oo. Eh di ano na yan, matagal mo nang nabawi yan. Oh, bawi na, sir. Yan. Bawi na. Puro kita na ngayon. Opo. Tapos magkalahok nga po, parang subdivision na may taniman. Tawag nga nila ng iba dito, parang little bag. Smooth. Smooth. So si Richard, magde-demo tayo. Yes, sir. Okay. Dito, sir, sa area ng Santa Catalina, halos puro gulayan. So, dito po, ang implement o ang attachment na ginagamit is rotavator lang. Okay. Tingnan po natin yung magiging demo nila and then interview natin, sir. Para ano. At syempre, ang si Ferguson ay exclusive kay All Certified Equipment Trading Corp, Corporation. sir. Yes, sir. Apo. So, in the business o sa industriya po, ang All Certified is almost 14 years na. 14 years. 14 years. Ang crops dito, sir, is high value crops. Oo. Mga gulay. Mga high value crops na pang highland pero tinatanim sa lowland. Yes, sir. Like cauliflower. Yes, sir. What else, sir? Bell pepper. Bell pepper. Sir Mer, Ayan. ano, sir, ang mga crops natin dito daw? Mostly po dito sa bayan namin ng Santa Catalina, tinatawag namin na Vegetable Bowl of the North. Okay. So, mostly, ang main crop namin dito ay cauliflower, Aha. mga repolyo, Repolyo. sa mga sili, Bell pepper. Ganyan, sir. bell pepper, saka yung lasuna. Last na, sir, is Onion sibuyas. leeks. Onion leeks. Yung mga maliliit. Yung maliliit. Apa. Ito ay totally hindi pa nabubungkal, ano? Opo, kaya mostly sa amin, pagka natapos yung mga palay, Opo. pinarvest na nila, kasi ang tinitignan ng farming kasi dito sa amin po, yung lalim ng rotavator, Aha. rotary tiller, Okay. saka yung pino. Kaya pag ganito, una pa lang, single passing pa lang sila Okay. para yung mga dabo at saka yung mga
remaining na palay, magsisilbing organic. Oh, I see. Para may baliktad. Opo, may Tabon baliktad. siya. Oh. And then after 2 to 3 weeks po, titirahin na naman uli nila. Yun na, double pass na sila. Para pinong-pino. Tignan mo. Kasi ito, malakas yung PTO niya. Sir Buddy, Iba. the PTO is yung nung umiikot na yan sa likod ng traktor. Paano niya ni-spin? The power take-off, sir. So, iba't ibang traktora, iba't ibang PTO power. So, ang I see. sinasabi ni Sir Mer, sa traktorang ito, sir, ang experience mo ay... Yan po ang lagi nilang hinahanap. Yung pula, sabi nila. Pero although na parehas naman kami ng rotivator, yung pula sabi nila kasi mas pino daw. Oh, I see. Kasi mataas yung PTO power. Opo. Yung ikot niya, iba Yung din. pula referring to Masi. Masi. Baka sabihin, sir, Malboro eh. Pero actually, sir, kung minsan nga po, pag nagpapaliwanag ako, sabi ko, sir, kami ay medyo expensive. Hindi man expensive, mataas ng konti dun sa usual. It's because kung sa sigarilyo, Malboro po kami. So, yung binabayaran natin, nararamdaman talaga natin. Kung sa unit naman na Masi kasi, kahit saan ka magpunta po dito, online, makakabili ka eh. Meron kang mabibili na local, semi-branded, saka yung branded. Aba, sa pyesa, sir. Sa pyesa. Aba. Madami kang makikitang pyesa po. So, ito, sir, ganito. Pag entradang ganyan, kung sa labas yan, orasan mo na yan. Oo, pag nung naandar na, start time. Start and sinong location, sino yung tao. Meron na doon. So, ganun ang recording ng mga tao. Opo. Kaya mo, Ed. Kung kaya mo. So, ang season dito, sir, sa isang taon, ilan? Isa lang o dalawa? Dalawa po. So malalim talaga nga, sir. Malalim. Yun, sir Buddy. Kaya kanina, sir, sinasabi ko, iba't ibang lugar, iba't ibang implement. So, high value crop, mas malalim, mas pulbos, mas the best sa inyo, sir, dito, sa Santa Catalina. Yan po talaga ang hinahanap nila. Malalim talaga. Tignan mo, malinis trumabaho ito. Tahimik yung makina, parang walang hinihila. Daig pang bago niyan. Pero ilang taon na po ang unit natin? Magsasyam na yan. 9 taon. Years na. Wala kayong problema, sir? Meron naman, sir, pero naayos din. Hindi naman, lahat naman ng investment. Siyempre may depreciation. Sa maintenance naman, depende naman yung gagawa. Kung talagang madaling siya o ano, hindi man yung basta-basta. Sir, sabi mo kanina, per hour ang rate ninyo. Opo. Magkano per hour? 1,400 po. 1,400. Opo. Yung normally doon sa experience nyo, yung 1 hour, gaano kalaking lupa yung nabubungkal doon? Base ko na lang sa 1 hektarya ang lupa po. Opo. 2.5 oras po siya. Ang 1 hektarya? Opo. At saka ang tinitignan nila, tignan mo yung trabaho niya, sir. Walang, ano to? Walang bako. Plain. Tignan mo, wala. Pantay. Yan ang quality ng driver dito. So dito pala, tinitignan yan, wala. Hindi na. Ano rin ha? Dapat magaling din yung magdadrive. Ibig sabihin, sir, kung ako'y makigaya sa inyo ng negosyo at ang aking traktor ay hindi okay, ang aking rotovator ay hindi okay, hindi yung ganyan driver ang mo hindi performance, okay, ang driver ay hindi skilled, maaaring hindi din kumita ang traktor. Hindi ka kikita. Siyempre, Sir Buddy, ano din natin, hindi naman natin sinasabing bumili kayong traktora at may pangako natin yung magiging gantong kita nyo kagaya kay Sir Mer. Oo. So maganda tong negosyo mo, sir. Services na to. Maganda din, sir. Maganda. Hindi ko naman sinabing kasi dyan ako nag-umpisa bago yung professional business ko. Oo. By profession, sir, engineer ka? Opo. Geodetic engineer po. Yun ang ginagawa mo rin sa Middle East? Opo, yun din. Wala man lang bakat po. Ang linis ng trabaho. Ito, Sir Mer, sabi mo per hour ay magkano? 1,400 po. 1,400. Magkano naman ang para sa driver? Yung 1,400 na yon, ang nai-diesel namin 6 to 7 liters po. Sa isang oras. Calculated yun na, Calculated. Oo. So, kung ano yung
Kasi kunwari ngayon, 60. 360, let's say 400, 420. Tatanggalin mo yon sa 1.4. Yung natirang 980, 23% sa kanila. Sa operator. Opo. Magkano yung lumalabas, sir? Parang mga 230 din. Kung 1,000 yung na-net mo after diesel. After less ng diesel. After diesel. Per hour. Per hour. Oh. So, Para body nag-a-abroad. Isang hektarya 2 oras kanila. 2.5, isang oras. 2.5. So, para sa isang hektarya, meron siyang 600. Parang ganyan. Marang... To 550, ganyan. Sir, ibig mong sabihin, despite of, kasi nung araw, sabi mo nga, halos lahat, ikaw lang lahat dito, di ba? Ngayon, nagkaroon ng mga competition, nagkaroon ng mga binigyan ng mga gobyerno na libre-libre, di ba? Affected ba yung negosyo mo? Affected na po. Affected. Super affected na po. Pero bakit tuloy-tuloy ka pa rin? Tuloy-tuloy dahil nga yung quality ng traktora, yung quality ng trabaho, ito yung hinahanap ko nila. Yan. So may mga taong despite of may ibang supplier, hindi umaayaw sa'yo kasi yung services. Ito, trabaho niya. Yung pula, Kasi sir, minsan may gabundok yan, mas mataas sa kabila, Oo. o pinapatag pa nila yan. Pero siya, diretso na. Oo nga, sir, pantay. So yung pula, sir, lagi ang hinahanap pala. Guguyitan na lang. Ganun. Sir Buddy, bago nang tawag sa Masi ngayon. Pula. Yung pula. Gusto ko yung pula. Boss, papa-schedule ako ng traktora, yung pula gusto namin. Tignan mo yung klase ng makina niyan. Hindi man lang naiyak. Nahihirapan. Hindi nahihirapan. First pass pa lang yan, pero tignan mo yung trabaho niya. Pino na. So yan pala, sir. After nyan, may second passing pa. Meron pa. Yung Ano after yan? 2 weeks, sabi niyo, sir. After 2 weeks. After 2 weeks, so hanggang mabulok yan. 1 week, okay. pwede na kung depende sa mga nagtatanim po. Oo. So ito pala, sir, bago mataniman is after 1 week, bubulukin, mga 2 weeks na cultivation. Para katulad yan. Yung dayami na yan. Sir. Mas matagal yan. Ihahalo. Hindi po, ganun din. Ganun din. 1 to 2 weeks. Para mabulok. Ihahalo, mabulok. Magsisilbing organic. Organic fertilizer na siya. So, ito, sir, ang malaking pagkakaiba sa mga corn. Kasi sa corn ito, pwede na to, Sir Buddy, taniman Ay, agad. Pwede na. Yes, sir. Dun sa kawayan, first passing lang yan. Hinahanap talaga yan. Opo. Saan po yung kawayan? Kawayan... Isang Catalina dito, katabi Bigan. Apo. Doon, kawayan. So, nadayo pa po kayo doon? Opo, doon ang main namin. Na... Kasi nga doon, malalawak po yung lupa. Aha. Isang tao lang, nakaka-6 na oras kami, siya lang. Oh, ganda. Di mo, lalim mo. Ang ganda nito, Sir Buddy, sa video, yung before and after, kasi kita kanina talaga yung damo eh. Sir, alam mo yung history, bakit nauso ang gulay dito sa Santa Catalina? Oo nga. Mostly, base sa dinigdog, kasi dati po akong Sangguniang Bayan member dito, last time 2 terms. Base sa history po, masisipag daw yung tao dito. Santa Catalina. Santa Catalina. Yes. Kaya dito nagsimula yung mga gulayan. Simula nung bata pa kami, talagang gulay din, sir. Sumasama ako sa father ko. Yun, nagbubungkal ng lupa, nag-aararo. Umpisa pa lang talaga, yung mga crops na yan ang tinatanim nyo. Opo, first cropping yan talaga. Kasi Noong noon, mga unang panahon, sir, talagang cauliflower, bell cauliflower, pepper, opo. mga ganyan. Yan ang cauliflower sa repolyo, yan lagi. Ang pinaka-main nila. Carrots, sir, dito meron din. Wala po. Walang carrots. Masyadong high elevation ng carrots kasi. Tsaka may malamig na konti. Nung bata kami, nakakapag third crop pa kami. Ng gulay, sir? Opo. Yun, aani kami. November to December, meron na yan. Tapos, yung graduation, mga Marso. Tanim pa uli yan. Opo. Hanggang Mayo, no, nakaka-third crop kami, sir. Kasi 40 to 45 days lang yun. Pagka pinunla mo na. May diferensya ba yung lasa nung lowland na cabbage sa galing highland? Galing Baguio. Okay. Pag first ani namin dito sa lowland, masarap pa. Okay.
Anong month yun, sir? Yung unang ani mo sinasabi? Before December. Okay. November, December. May harvest po kayo niyan? Opo, pag may harvest na. Kaso, siguro sa mga first week ng December, may harvest na. Okay. Kasi nga, malasak ako, wala pang mga masyadong insecticide na ginagamit. Yung synthetic, Yes, tinatawag na synthetic, wala pang masyado yun. Pero pagka lumampas na ng taon, mga Marso, gumagamit na ng marami na. Chemicals na. Oo, so isipin mo 2 to 3 times a week sila gumagamit nun. Kaya maski ako, hindi na ako kumakain. So Kumakain malakas, sir, man. ang Oo. pest infestation pagka summer. Opo. Kasi marami ng yung mga worm, saka yung mga butterfly, madami eh. Yung mga paru-paro na maliliit, kinakain. Yung bolt ba tawag doon? Opo. May mga lumulumot pa. Okay. Nauud. Parang saglit lang to, sir. Parang 15 minutes ka lang dito. Tapos So, konti lang pala ang income mo pag ganito lang kaliit yung tulad nito, yun, tabi-tabi. aararuhin mo. Nagsasabay-sabay mga yan. Yung wala man lang bakat, sir, ang linis ng trabaho. Tsaka nakuha na, sir, ng operator mo yung tamang RPM, tamang speed. Kasi, kalmadong-kalmado lang yun, sir, yung machine. Di ba? Parang kung ako, sir, ang sasakay, aantukin ako dyan pag mga 10 oras. Hindi yata diesel yan gasolina, no? Hindi man lang umuusok Hindi ba, sir, umuusok? Gano'n nakatagal tong operator mo sa'yo, sir? Magnananyes na Talaga. So, kasabay, sir, ng operator. Kasi yung una, yung malaki, nandun na siya Ano na, sir? Pang 3 years siya. Di 12 years na siya sa'yo. Hindi pa, wala pa. Magsasampu pa lang po. Magsasampu. Anong sekreto ba't nagtatagal ng ganyan katagal yung mga tao mo? Nasa management po siya. Management. Kailangan, siyempre, kumbaga, they are looking after me. Oo. I shall return looking after them. Kasi, SSS nila, ako magbabayad lahat. Totoo, sir? Opo. Sa mga pagkain. Kasi hindi sila naubusan pagka lumabas sila. Nandun lang, kumain sila kung anong gusto nila. Bili sila ng energy kung anong gusto nila. Pagkatapos ng taktula, iinom sila. May discount pa kami sa diesel, 2 pesos per liter. Sa kanila yon. Yung discount. Okay. Sa kanila po yun. Kumbaga, sir, kung buhay ka sa negosyo na to, mas buhay sila. At Kaya saka maalaga din, sir. Pagka wala na silang traktura, kunti-kunti na lang, yan, sumasama sila sa pagsusukat ng lupa po. Para liado mo diretso din siya yung doon. income nila. So hindi sila mawawalan. Hindi sila mawawalan. Ganda, sir. Ilan po yung tao mo na regular service, sir? 6 po sila sa field, 5 sa office. Negosyong talaga. Combined, sir. Seryosong negosyo. Tsaka yung profession and yung agri mo. Bakit, sir, sabi mo kanina, totally give up mo na yung farming at nag-concentrate ka na dito sa rental ng equipments? Maliit lang kasi yung farming namin, sir. Siguro, nung nagtatanim kami ng lupa, hanggang dyan lang. Wala pang isang hektarya. Wala pa. Kaya yung father ko, pinarenta na lang sa iba. Kasi may negosyo na rin siya, nakapag-aral na rin kami. Which is tama lang naman. Naghirap sila noon. Social naman sila ngayon. Magpakasarap naman sila ngayon. Sir. May kunting tindahan sa dyan sa munisipyo namin, sa poblasyon. Nagtitinda ng mga gulay-gulay, Bagyo Vegetable, sari-sari store. Libangan na lang din, Libangan sir. na lang din. Libangan na lang din. Sir, mas maganda ba buhay mo ngayon kaysa nung OFW ka? Mas maganda po. Unang-una nga, sinabi ko, pamilya, malayo. Kumakain ako mag-isa, hindi ko alam kinakain nito. Pero nito, nandito ako ngayon, sa akin ang oras. Yes. Opo. Araw-araw nakikita ko sila. Pagka pagod ka, nandyan ka na sa bahay. Ayan na, yung misis mo. Anong gusto mong pagkain? Mga ganon. Kumpara doon, wala po. Yes, sir. Pero sir, kasi nagtagal ka rin as OFW, no? Paano mo naisipan na mag-invest nga ako ng traktora?
yung dineliver nila nito noon. Doon sa Sinabaan, nag-iisa. Yung Masi 445. Yes, sir. Yes, sir. Nakita mo yon? Makita ko yun. So hindi Tuloy-tuloy. sa'yo yun? Hindi sa'yo yun? Hindi sa akin Yung yun. una, sir, customer dyan namin na bumili. Okay. So parang nasosolo niya tong area na to accommodate ang cultivation and rental. Malaking kinikita. Yun lang. Nakikita mo yun? Opo, nakikita ko yun. Kaya napilitan ako. Habang nandun pa noon, pumili na ako ng isa. Traktora. Butit may nag-asikaso ng traktora mo dito habang wala ka. Kasi Ako pa rin po. paano yun? Wala ka rito. Katiwala ko nung pati si Mrs. din kasi may book sila. Oh. Location, start, end, ilan. Tinatali ko yun sa computer. Tapos yung cash nila versus yung pautang, tinatali ko yun. Kung pagka yung cash na natira sa bag. Hindi nagmamatch. Nagmamatch po. Pagka hindi nagmamatch, ayun, takot sila kasi alam ko eh. Kung buhay yung blade, yung talim po, alam ko yan. Kung anong Anong brand, kung anong oras, ilang oras magtrabaho. Kasi sinisilip ko noon yan eh. May working hours siya. Bago siya lumabas, sulat ko working hours. Pagkatapos, mami, isilip ko yung working hours. Sa hapon na yon, susulat. Meron din silang notebook, working hours. Kasi start plus yung travel time, alam ko yun. So, transparent lahat, sir. Kita Transparent po. lahat. Yes, sir. Paano mo natutunan yun na ganun ka dapat mag-manage ng negosyo? Iniisip ko lang po yun. Talaga, sir? Very organized. Base sa, siguro sa profession ko din. Sa trabaho mo Sa doon? trabaho ko din. Kung paano siya. Kasi, sir, engineer. Talagang makompute si sir. Di, sir, buddy. Sir Mer, Sir Richard, Yes, nakita natin no, yung paggamit ng Massey Ferguson Yes, sir. na traktora. Sir, kung isa-summarize natin, sir, yung ginawa natin, Opo. ano masasabi mo? Sa base sa traktura po o sa trabaho niya? Traktora, trabaho, So, base sa traktura po, yung performance niya, nakita naman yung Massey Ferguson unang-una, hindi man lang humina yung makina. Yung makina. Parang tuloy-tuloy, parang relax na relax magtrabaho. Yes, sir. Yes, sir. Saka pangalawa, kita nyo man yung trabaho niya, pinong-pino, saka kung paano gumawa yung driver, yung quality. Yes, sir. Talaga yun yung pong hinahanap ng mga tao dito sa amin. Kasi nga malalim siya, saka yung trabaho niya ipino, yung PTO, kung paano siya umikot yung rotavator niya, pinong-pino talaga, makikita nyo first passing pa lang, pwede ng taniman, pagka mais lang, pwede na yan. Yes, sir. Ayun po. At saka, yung performance niya, yung machine talaga, the best, yun ang hinahanap nila. Yeah. So, importante, may magandang equipment, Yes, magandang tractor, gumamit ng Massey Ferguson. Sir, Opo. Actually, may add ko lang, Sir Buddy. Okay. Equipment nandyan given. So, Okay. hindi naman natin maipangako sa lahat ng bibili o Okay. lahat ng equipment namin is ganyan na magiging performance. Okay. So, pag umidad siya is ganyan pa rin. Kasi yung kay Sir Mer is 7 years. So, pero for 7 years, yes, it's nagpe-perform because na maganda maayos. ang preventive Management. Okay. maintenance ni Sir and then yung management. Oo. So siguro Sir, idagdag ko yun kung sinong baka gayahin, maging ano to sa kanila, motivation na mag-invest sa ganito. It's hindi lang po kailangan magandang traktora. Yeah. Papakita ko po sa inyo mamaya yung sir. book nila, saka yung naka-record sa computer. Yes, sir. Magandang traktora, magandang farm implement, magaling na operator, may magandang management. Yan na, Sir. Ayan. So magsasucceed ang negosyo. Yun po. Ayan. Sir, saan tayo pupunta next? Punta po tayo sa tinaniman ng cauliflower po. May tanim na cauliflower May yan. tanim na po yun. Okay. Sige sir, punta Punta po tayo. natin. Thank you po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.